Kumusta po kayong lahat? Napagod na po kayo siguro sa dami na po nang nagsalita. Okay po ba kayo? Kumusta po ang kalagayan niyo sa buhay? Okay po, okay? Okay po o hindi okay? Okay. Kumusta po ang presyo ng bigas? Doon lang, mura, Bisaya. Mura, kaya mabaho. Hindi pa meron nagsabi na gagawin natin 20 pesos ang kilo ng bigas? Meron, pero mabaho. Hindi ba sinabi yun? Nangyari? Nangyari, pero mabaho. Kumusta po yung presyo ng gamot? Mura? Nakamura. Pamura ka. Napakamahal po ng pangunahing bilihin ngayon. Ako si Sara Lugano. Lalo na po ang pagkain. Totoo o hindi? Hindi na po kayang abutin ng kinikita po ng ating karaniwang manggagawa. Masyado na pong mataas ang presyo ng bilihin, samantalang ang kinikita po ay talagang halos hindi na umabot. Tama o hindi? Kumusta po ang presyo ng kuryente dito sa Quezon City? Ano po? Hindi po ba ninyo alam na nakalagay po sa batas na ginawa ng Kongreso kung ano ang pangunahing layunin ng batas sa kuryente? Alam niyo po ba? Baka hindi po niyo alam. Itong batas na ginawa ng Kongreso, 24 na taon nang nakararaan, nakasulat po letra por letra, idulot ninyo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng Pilipino sa abot kayang halaga. Yun pong nakasulat. Bakit po baliktad ang nangyari? Ngayon po, ang singil ng kuryente ang pinakamataas na po sa buong Asya. Kaya po lalong humirap ang ating buhay. Wala na pong gustong mamuhunan dito. Wala nang gustong magtayo ng negosyo, ng pabrika. Kapag sana naging murang kuryente, lahat po ay magninegosyo dito. Dadami, makakalikha tayo ng maraming trabaho, dagdag kita po sa mga Pilipino. Ito po ang dapat na mangyari. Kaya po ang ginagawa ngayon ng mga kandidato, puwera po ang PDP laban, nagbibigay po ng ayuda, hindi ba? Alam po ba ninyo kung ilang klase ang ayuda na binibigay ngayon? Baka hindi po nyo alam. 5 klase ang ayuda. Merong 4-piece, merong mait, merong ait, merong tupad, merong ano ba? Aka. Kayo po ba ay nabibigyan lahat? Taas ang kamay ang hindi nabibigyan. Bakit napakarami naman yung hindi nabibigyan? Walang asan. Dapat po kasi ang nabibigyan ng ayuda hindi bababa sa 27 million na mahirap na Pilipino. Alam niyo ba yun? Hindi dapat bumaba sa 27 million na mahirap na Pilipino ang dapat makinabang sa mga ayuda. Alam niyo kung magkano lahat yun pag sinuma natin? 194 billion pesos. O ibig sabihin, ang daming nagtaas ng kamay. Hindi pala lahat nabibigyan. Palagay ko, pinipili lang ang nabibigyan. Yung kakilala, yung kaalyado. Yung mga leaders politiko siguro. Ibig nyo sabihin, wala? Wala min sa inyo? Wala! Eh, saan napupunta po yun? 194 billion.
Takot. Eh yung iba po, halimbawa yung AX, 3,000 pesos yun. Dapat pagka binigay sa inyo, 3,000, hindi 1,000. Hindi 500 pesos. Lahati. Saan napupunta ngayon yung 194 billion pesos? Kanila. Tama kayo. Nakukurap po yung pera ng bayan. Eh sabi ko nga, nag-uusap-usap po kami magkakasama sa PBB Laban. Ang sabi ko sa kanila, pag nanalo tayong lahat, ganito ang gagawin natin. Kailangan walang lamangan, lahat mabibigyan. Kung 27 million na mahirap na Pilipino, dapat ibigay lahat doon. Tama o hindi? O ganito po ang gagawin namin. Pumayag lahat po yung kasama po eh. Kapag yung hindi namin kasama ay hindi pumayag, di makipagdebate sila sa amin. Kung may maganda silang ideya, okay lang. Ngayon, kung wala silang mas magandang maisip, eh pumayag sila sa amin. Ganito po ang gusto natin gawin. Para lang lahat mabigyan. Lahat po ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa. Ililibre po natin lahat yan. Pwede po natin gawin yon sapagkat kapag nilibre natin ang lahat ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa, ang bilang ng ating mabibiyayaan, 27 million na mahirap na Pilipino. O eh, wala pang corruption doon. Bakit? Eh, dire-diretso nga sa inyo eh. Wala pang magpapapugi. Akala mo kasi galing sa kanila yung pera. Eh, hindi naman. Pera naman ninyo yung binabalik sa inyo. At totoo nga, kung halimbawa, mangilan-ilan sa inyo, nabigyan, kunin nyo. Pera mo yun. Pero wag na wag kang magpapasalamat sapagkat ibinalik lang niya yung pera mo. Dapat ka, bigyan pa niya ng interest yun. Ganito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Alam po ninyo kung ilan ang nagsabi na mahirap na Pilipino, nagsabi nakakaramdam po sila ng gutom. Sa ngayon, base sa survey, 27% ang nagsabi. Napakahirap po, napakataas na porsyento po. Sino sa inyo ang papayag? Makikita nyo yung anak ninyo gustong kumain, walang makain. Papayag ba kayo? Matatanggap nyo ba yun? Kaya nyo bang isipin nyo? Baka maiyak ka na lang. Pero sinabi ng 27 million, 27%.